Ping. Tunog iyon ng elevator na bumukas sa ika-30 palapag. Nanigas si Valentina sa kanyang kinatatayuan at halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa sobrang takot. Alam niya ang tunog na iyon. Iyon ang VIP elevator. At sa oras na ito ng gabi, isa lang ang taong may karapatang gumamit niyon, ang may-ari ng buong building. Ang ina ng lalaking lihim na humahawak sa kanyang kamay ngayon. Mabilis na binawi ni Valentina ang kanyang palad mula kay Kayo. Napatingin siya sa kanyang suot, isang kupas na asul na uniforme ng janitress, may mantsa ng bleach sa laylayan at amoy panlinis ng banyo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kayo. Naka-Amerikana, mabango at mukhang prinsipe na hindi dapat dumidikit sa isang katulad niya. "Sir Kayo, please." Bulong ni Valentina, nanginginig ang boses habang itinutulak niya ito ng mahina palayo. "Umalis ka na. Parating na si Ma'am Fabiana." Ngumiti lang si Kayo. Tila walang bahid ng pag-aalala sa muka. Masyado itong inosente. Masyadong sanay na ang mundo ay laging umaayon sa gusto niya. "Val, relax ka lang." Malambing na sabi ni Kayo habang inaabot muli ang kamay niya. "Dinalhan lang kita ng dinner. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapagod masyado. Ako na ang bahala kay Mami kung makita ka man niya." Umiling si Valentina. Gusto niyang sumigaw na hindi ganoon kadali ang lahat. Para kay Kayo, ang gusaling ito ay isang palaruan na pagmamay-ari ng pamilya niya. Pero para kay Valentina, ito ang pambayad sa kuryente, pambili ng gamot ng nanay niya, at ang tanging bagay na pumipigil sa pamilya niya na matulog sa kalsada. "Sir, parang awa mo na." Mangyak-ngiyak na pakiusap ni Valentina. Kinuha niya ang mop at timba, pilit na bumabalik sa kanyang trabaho. "Bawal kaming makipag-usap sa mga VIP. Matatanggal ako sa trabaho." Hindi na nakasagot si Kayo. Dahil sa sandaling iyon, narinig nila ang lagutok ng takong sa marmol na sahig. Click! 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 Mabibigat. Mabagal. May awtoridad. Lumabas mula sa pasilyo si Fabiana. Nakasuot ito ng pulang dress na mas mahal pa yata sa buhay ni Valentina. At sa leeg nito ay kumikislap ang isang kwintas na diamante. May hawak itong tasa ng mainit na kape. Huminto si Fabiana nang makita sila. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang gumapang mula sa mukha ng kanyang anak na si Kayo, pababa sa nanginginig na si Valentina at huminto sa mga kamay nilang magkalapit pa rin. Nanlilisik ang mga mata ni Fabiana pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Isang nakakakilabot na kalmado. "Kayo," bati ni Fabiana. Ang boses niya ay malamig pa sa aircon ng opisina. "Anong ginagawa mo dito? At bakit ka nakikipag-usap sa tagalinis?" Napalunok si Valentina at yumuko ng sagad. "Good evening po, Ma'am Fabiana. Pasensya na po. Naglilinis lang po ako." "Hindi ikaw ang kinakausap ko." Putol ni Fabiana nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nakapako ang tingin nito sa anak. "Ma'am!" Humakbang paharap si Kayo. Pilit na pinatitigas ang boses. "Wala pong ginagawang masama si Valentina. Nagkataon lang na nagkita kami at..." "Valentina?" Ulit ni Fabiana. Tila ba ang pangalan ay isang masamang lasa sa kanyang bibig. "So, kilala mo siya sa pangalan? Ang tagalinis natin? First name basis na sa CEO ng kumpanya?" Humakbang palapit si Fabiana kay Valentina. Naamoy ni Valentina ang mamahaling pabango ng babae, humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at takot. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya. "Tingnan mo nga naman," bulong ni Fabiana habang sinusuri si Valentina mula ulo hanggang paa. "Ang dumi tingnan." "Ma'am, stop it!" Saway ni Kayo. Akmang hahawakan niya ang braso ng ina para pigilan ito. Pero huli na ang lahat. Sadya man o hindi, biglang tumagilid ang hawak na tasa ni Fabiana. Ang mainit at maitim na kape ay bumuhos diretso sa mamahaling puting carpet ng hallway
at tumalsik din sa sapatos at laylayan ng palda ni Valentina. Oops! Walang emosyon na sabi ni Fabiana. Napasinghap si Valentina sa gulat at hapdi ng mainit na kape sa kanyang binti. Pero mas inalala niya ang carpet, ang puting carpet na galing pa sa ibang bansa. Naku po! Agad na lumuhod si Valentina. Kinuha niya ang basahan mula sa kanyang bulsa at akmang pupunasan ang mantsa. Sorry po, ma'am. Lilinisin ko po agad. Sorry po talaga. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipilit sipsipin ang basahan ng itim na mantsa sa puting tela. Tumayo ka dyan, Valentina. Utos ni Caio. Hinawakan niya ang braso ni Valentina para itayo ito. Hindi mo kasalanan yan. Ma'am, sinadya mo yon. Bitawan mo siya, Caio. Mariing utos ni Fabiana. Ang boses niya ay parang latigo na humagupit sa hangin. Natigilan si Caio. Tumingin si Fabiana kay Valentina na nakaluhod pa rin sa sahig. Bayad ka para maglinis, hindi ba? Tanong ni Fabiana nang may mapanganib na ngiti. Trabaho mo ang tumanggap ng dumi ng ibang tao. Itinuro ni Fabiana ang mantsa sa carpet. Linisin mo yan, utos niya. At huwag kang gagamit ng mop. Gamitin mo ang mga kamay mo. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling lumuhod. Nag-init ang mga sulok ng mata ni Valentina. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Pero naisip niya ang kanyang nanay na naghihintay ng gamot sa bahay. Naisip niya ang kapatid niyang kailangan ng baon bukas. Dahan-dahan, sa kabila ng pagtutol ni Caio sa background, yumuko si Valentina. Sinimulan niyang kuskusin ang carpet gamit ang kanyang mga kamay. Bawat kuskos ay may kasamang luha na pilit niyang pinipigilan. Pinanood siya ni Fabiana na parang nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Pagkatapos ng ilang minuto, tumalikod na ang Donya. Umuwi ka na, Caio. May pag-uusapan tayo, sabi nito sabay lakad palayo. Naiwan si Caio na nakatingin kay Valentina. Gusto niyang tulungan ito, pero sa unang pagkakataon, nakita niya ang pader na nakapagitan sa kanila. Isang pader na gawa sa pera, kapangyarihan, at ang anino ng kanyang ina. Val, tawag niya. Umalis ka na, sir, sagot ni Valentina nang hindi tumitingala. Patuloy lang siya sa pagkayod sa mantsa kahit at namumula na ang kanyang mga daliri. Parang awa niyo na po. Mabigat ang loob na tumalikod si Caio at sumunod sa ina. Nang makaalis na sila, doon lang tumulo ang luha ni Valentina. Pumatak ito sa mantsa ng kape, humahalo sa dumi. Sa loob ng kanyang opisina, kinuha ni Fabiana ang kanyang cellphone. Dumungaw siya sa bintana, nakatanaw sa city lights ng Maynila, habang ang imahe ng janitress na yon ay nakatatak sa isip niya. Nakita niya sa mga mata ni Valentina ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang dignidad ng isang mahirap, at kinamumuhian niya iyon. Hello, attorney? Sabi ni Fabiana sa telepono. Yes, ma'am Fabiana? Sagot ng nasa kabilang linya. Yung babaeng janitress. Si Valentina. Sambit ni Fabiana habang pinapaikot ang diamanteng singsing sa kanyang daliri. Gawan mo ng paraan. Gusto ko siyang mawala dito. Tumigil siya sandali bago nagdagdag ng utos na mas malamig pa sa gabi. At siguraduhin mong pati ang pamilya niya mawawalan ng matitirhan. Turuan natin siya ng leksyon kung saan talaga siya nababagay. Bumalibag ang pinto ng mansyon. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa napakalawak at tahimik na sala ng mga De Los Santos. Habol ni Caio ang kanyang hininga. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha, hindi dahil sa pagod, kundi sa pinaghalong hiya at galit. Nakita niya si Fabiana na nakaupo sa sofa. Kalmado itong humihigop ng tsaa. Tila ba walang nangyaring eksena sa opisina kanina? Tila ba hindi niya kakatapos lang ipahiya ang isang inosenteng tao? Ma'am, panimula ni Caio. Pilit na pinapakalma ang boses. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahang ibinaba ni Fabiana ang tasa. Ang tunog ng porselana sa platito ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Kung tungkol ito sa babaeng iyon, Caio,
Sagot ng ina nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Napakuyom si Kayo ng kamao. Tao siya, ma'am. Hindi siya basahan na pwede mong tapakan lang kapag gusto mo. Giit ni Kayo. Nagtatrabaho siya ng marangal. Bakit kailangan mo siyang ganituhin? Tumayo si Fabiana. Hinarap siya nito nang may malamig na ngiti. Dahil kailangan mong matuto, anak. Sabi nito habang hinahaplos ang pisngi ni Kayo. Ang mga katulad niya ay parang anay. Kung hahayaan mo, sisirain nila ang pundasyon ng bahay na ito. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang ina. Ang protektahan ka. Tinabig ni Kayo ang kamay ng ina. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo mula kay Valentina. Mariing sabi niya. Kailangan ko ng proteksyon mula sa ganitong klase ng pag-uugali. Tumalikod si Kayo at naglakad paakyat ng hagdan. Pero bago siya makalayo, narinig niya ang boses ng ina. Bukas na bukas, aayusin ko ang problema para hindi ka na mahirapan. Kinabahan si Kayo sa tono ng pananalita nito. Alam niya ang ibig sabihin kapag sinabi ni Fabiana na aayusin dan niya ang isang bagay. Kinabukasan, maagang nagising si Kayo. Masyadong tahimik ang bahay. Wala ang sasakyan ng mami niya sa garahe. Agad na sumakay si Kayo sa sarili niyang kotse. Kinakabahan siya. May kutob siyang hindi sa opisina pumunta ang mami niya. Sinundan niya ang GPS tracker ng sasakyan ng ina. Isang secret app na ininstall niya noon para sa security purposes pero ngayon ay gamit niya para sa sariling hinala. Ang tuldok sa mapa ay huminto sa isang lugar na hindi pamilyar kay Kayo. Isang lugar na malayo sa makikintab na building ng Makati, Barangay San Andres, ang lugar ng mga squatter. Pagdating ni Kayo sa lugar, hindi niya maipasok ang kanyang sports car sa makikitid na eskinita. Napilitan siyang bumaba. Sinalubong siya ng masangsang na amoy ng imburnal at ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay. Putik ang kalsada. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Nakita niya ang makintab na itim na sasakyan ng mami niya na nakaparada sa tapat ng isang maliit at tagilid na bahay. Parang isang alien spaceship na bumagsak sa gitna ng basurahan. Nagtago si Kayo sa likod ng isang poste ng kuryente. Nakita niya si Valentina. Nakasuot ito ng pambahay na damit, puhaghag ang buhok, at halatang bagong gising. Pero kahit ganito ang ayos, maganda pa rin ito sa paningin ni Kayo. Sa harap nito ay nakatayo si Fabiana. May takip na panyo sa ilong ang mami niya. Tila nandidiri sa hangin na nilalanghap ni Valentina araw-araw. Dinig na dinig ni Kayo ang usapan nila dahil sa nipis ng mga dingding sa paligid. Diretsahan na tayo, sabi ni Fabiana. Ang boses nito ay matalim. Alam kong pera lang ang kailangan ng mga katulad mo. Inilabas ni Fabiana ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang mamahaling bag. Inabot niya ito kay Valentina. 100,000, sabi ni Fabiana. Sapat na yan para umalis kayo ng pamilya mo sa lungga na ito. Bumalik ka sa probinsya o kahit saan, basta huwag na huwag ka nang magpapakita sa anak ko. Napatigil si Kayo sa kanyang pinagtataguan. 100,000. Para sa kanya, presyo lang yon ng isang sapatos. Pero para kay Valentina, alam niyang malaking bagay iyon. Tinitigan ni Valentina ang sobre. Nanginginig ang mga kamay nito. Inasahan ni Kayo na kukunin niya iyon. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong kalaking pera sa ganitong sitwasyon? Pero dahan-dahang umiling si Valentina. Ma'am Fabiana, boses ni Valentina. Mahina pero buo. Mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng pera. Pero hindi po namin kailangan ng limos na may kapalit na pang-aalipusta. Itinulak pabalik ni Valentina ang sobre sa dibdib ni Fabiana. Hindi ko po binibenta ang pagkatao ko. At lalong hindi ko po binibenta ang pakikipagkaibigan ko kay Sir Kayo. Nanlaki ang mga mata ni Kayo. Naramdaman niya ang matinding paghanga na humalo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng putikan at kahirapan, nakita niyang mas mayaman pa si Valentina kaysa sa ina niyang puno ng alahas. Namula ang mukha ni Fabiana
Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang katulad ni Valentina. Ang tapang mo naman, bulong ni Fabiana, pero punong-puno ng lason ang tono. Akala mo ba may mararating ang dignidad mo? Ibinalik ni Fabiana ang sobre sa bag, tumalikod ito at sininyasan ang driver. Pero bago sumakay, lumingon muli si Fabiana kay Valentina. Nakita ni Caio ang nangiti ng ina. Iyon ang nangiti na nakikita niya tuwing may kalaban ito sa negosyo na malapit nang bumagsak. Binigyan kita ng chance, Valentina, sabi ni Fabiana ng malakas. Tandaan mo ang araw na ito. Dahil sa susunod na magkita tayo, magmamakaawa ka na tanggapin ko ang kahit anong meron ka. Pumasok si Fabiana sa kotse. Naiwan si Valentina na nakatayo. Nanginginig ang mga balikat. Nakita ni Caio na napaluhod ito sa putikan, umiiyak. Pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Gusto sanang lumabas ni Caio. Gusto niyang yakapin si Valentina. Pero natigilan siya nang marinig niya ang sinabi ng ina sa driver habang dumadaan ang sasakyan nito sa tapat ng pinagtataguan niya. Bukas ang bintana sa likod, kaya dinig niya ito. Tawagan mo si attorney. Utos ni Fabiana sa driver habang nagtatype sa cellphone. Simula na ang plan B, bilhin ang lupang kinatatayuan ng mga bahay na to. Tumingin si Fabiana sa bintana, diretso sa direksyon ng bahay ni Valentina. Gusto kong ipademolish ang lugar na to sa susunod na linggo. Tingnan natin kung saan siya pupulutin. Nanlamig ang buong katawan ni Caio habang pinapanood ang papalayong sasakyan ng ina. Nasilaw si Valentina sa liwanag ng naglalakihang chandelier sa Grand Ballroom para siyang nakapasok sa ibang mundo. Ang hangin ay amoy alak at mamahaling pabango. Ang tunog ng mga violin ay humahalo sa tawanan ng mga mayayamang bisita na nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa buong buhay niya. Hinigpitan niya ang hawak sa tray ng champagne. Focus, Valentina, bulong niya sa sarili. Kailangan mo ng overtime pay. Para kay nanay. Para sa bahay. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Caio. Nakatoksedo ito. Gwapo pero mukhang hindi mapakali. Panay ang lingon nito sa paligid, parang may hinahanap. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Valentina ang lungkot at pag-aalala sa mga mata nito. Gusto sanang lumapit ni Caio, pero umiling si Valentina ng pasimple. Huwag, sabi ng kanyang mga mata. Mapapahamak tayo. Biglang may tumapik sa balikat niya. Napatalon si Valentina. Muntik na niyang mabitawan ang tray. Relax, Hija. Boses yon ni Fabiana. Nanigas si Valentina. Nasa likuran niya ang donya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nanlilisik. Nakangiti si Fabiana. Isang ngangiting hindi umaabot sa mata. Parang isang pating na nakakita ng dugo. Nag-i-enjoy ka ba sa party? Tanong ni Fabiana habang inaayos ang kwintas na diamante sa kanyang leeg. Kuminang ito ng tamaan ng ilaw. Oo po, ma'am. Nagtatrabaho lang po. Nauutal na sagot ni Valentina. Good, sabi ni Fabiana. Lumapit ito ng kaunti. Sobrang lapit na halos magdikit ang balikat nila. Galingan mo. Ayaw ko ng mancha sa gabing ito. May kung anong mabigat na dumaan sa hangin. Pagkatapos ay tumalikod na si Fabiana at humalo sa mga bisita. Nakahinga ng maluwag si Valentina. Akala niya ay tapos na ang kaba. Ilang minuto ang lumipas. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Brownout, napatigil ang musika. Nagkaroon ng bulungan at tili mula sa mga bisita. Don't worry everyone, just a minor technical glitch. Sigaw ng MC. Bumalik ang ilaw pagkalipas ng 5 segundo. Pero kasabay ng pagbabalik ng liwanag ay ang isang matinis na sigaw mula sa gitna ng entablado. Ang kwintas ko! Sigaw ni Fabiana. Hawak-hawak niya ang kanyang leeg na ngayon ay wala ng laman. Nawawala ang kwintas ko! Ninakaw! Nagkagulo ang lahat. Agad na pinalibutan ng security ang mga exit. Walang pwedeng lumabas. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Valentina. Hindi niya alam kung bakit,
pero pakiramdam niya ay siya ang daga na nakakulong sa bitag. "Search everyone!" Utos ni Fabiana. Ang mukha nito ay puno ng galit, pero sa ilalim niyon, parang may nakatagong kasiyahan. Lalo na ang mga staff. Sila ang lumalapit sa akin. Nagsimulang kapkapan ng mga guard ang mga waiter at waitress. Nakita ni Valentina si Caio na pilit sumisingit sa crowd, papunta sa direksyon ng ina nito para awatin ang gulo. "Ikaw," turo ng head of security kay Valentina. "Ibigay mo ang bag mo." "Po," napaatras si Valentina. "Nasa locker po ang bag ko sa staff room." "Kunin niyo." Iutos ni Fabiana na biglang sumulpot sa tabi ng guard. Siya ang nasa likod ko kanina. Siya lang ang lumapit sa akin ng ganoon kalapit. Dinala ng isa pang guard ang lumang canvas bag ni Valentina mula sa staff room. Ito ang bag na may tahi sa gilid. Ang bag na laging laman ay baong kanin at isda. Binuksan ng guard ang bag sa harap ng lahat. Itinaob niya ito. Nalaglag ang isang Tupperware. Nalaglag ang payong. Nalaglag ang wallet na punit. At kasabay ng mga iyon, nalaglag ang isang kumikinang na bagay. Ang kwintas na diamante ni Fabiana. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng yelo. Tumigil ang mundo. Hindi!" bulong niya. "Hindi akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan." "Huli ka," sabi ni Fabiana. Ang boses nito ay parang hatol ng kamatayan. "Hindi po totoo yan," sigaw ni Valentina habang hinahawakan siya ng dalawang guard sa magkabilang braso. "Wala po akong ninakaw. Maniwala kayo." Tumingin siya sa paligid. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng pandidiri. Magnanakaw, hampas lupa, walang utang na loob. Iyon ang naririnig niya sa mga bulungan. Dumating ang mga pulis ng napakabilis. Tila ba naghihintay lang sila sa labas. Hinila nila ang mga kamay ni Valentina sa likod. Click! Ang tunog ng posas ay mas masakit pa kaysa sa higpit ng bakal sa kanyang pulso. "Bitawan niyo siya." Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Hinihingal na dumating si Caio. Tinulak niya ang isang pulis palayo kay Valentina. "Caio, anong ginagawa mo?" sigaw ni Fabiana. "Alam kong hindi to gagawin ni Valentina." Sigaw ni Caio. Namumula ang muka at may luha sa mga mata. Hinarap niya ang ina niya. "Mom, please, itigil mo na to. Alam nating dalawa ang totoo." Nagbago ang ekspresyon ni Fabiana. Nawala ang galit. Napalitan ito ng isang malamig na negosasyon. Lumapit si Fabiana kay Caio at bumulong, pero sapat para marinig ni Valentina. "Kung sigurado ka sa totoo, Caio, mamili ka," sabi ni Fabiana habang nakatingin sa umiiyak na si Valentina. Tinuro ni Fabiana ang pinto kung saan hila-hila na ng mga pulis si Valentina. "Hahayaan mo siyang makulong ng habambuhay dahil sa qualified theft." Tumingin si Fabiana sa anak niya ng diretso. "O uuwi ka sa bahay, susundin mo lahat ng gusto ko, at kakalimutan mo na nag-exist ang babaeng ito?" Natahimik si Caio. Nakatingin siya kay Valentina na ngayon ay isinasakay na sa police mobile. Ang mga mata ni Valentina ay nagmamakaawa, hindi para iligtas ang sarili, kundi para sabihing, "Huwag mo akong iwan." Ngumiti si Fabiana. "Ano anak? Ang pag-ibig mo o ang kalayaan niya?" Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Caio pagpasok niya sa presinto. Pero hindi ito galing sa aircon. Galing ito sa tingin ni Valentina na nakaupo sa isang sulok, nakayuko, habang ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sariling tuhod. Nanginig ang laman ni Caio. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sirain ang mga rehas at ilabas ito. Pero alam niyang hindi dahas ang solusyon dito. Nasa teritoryo siya ng batas, at ang batas ay madalas nakakampi ng may pera. Kakampi ng mommy niya. Nakaupo si Fabiana sa tapat ng desk ng hepe. Katabi nito ang family lawyer nila na may hawak na makapal na folder. Ni hindi man lang lumingon si Fabiana nang lumapit si Caio. Kalmado lang itong nagbabasa ng magazine. Para bang nasa parlor lang siya
at hindi sa istasyon ng pulis. "Nandito ka na pala," sabi ni Fabiana nang hindi tumitingala. "Handa ka na bang umuwi? Pumirma ka lang sa waiver na hindi mo na siya kakausapin kailanman at pipirmahan ko ang affidavit of desistance. Makakalaya siya ngayon din." Napatingin si Kayo kay Valentina. Inangat ni Valentina ang kanyang mukha. Puno ng luha ang mga mata nito. Umiling ito ng dahan-dahan. Parang sinasabing, "Huwag mo akong isipin, iligtas mo ang sarili mo." Sa sandaling iyon, narinig ni Kayo ang pagkabasag ng huling hibla ng respeto niya sa kanyang ina. Matagal siyang naging sunod-sunuran, naging mama's boy, naging prinsipe sa kastilyong gawa sa ginto pero kulungan naman ng kanyang pagkatao. Lumapit si Kayo sa mesa. "Attorney?" sabi ni Kayo sa abogado. "May dala ba kayong papel at ballpen?" Ngumiti si Fabiana. Akala niya, nanalo na naman siya. Inabot ng abogado ang isang yellow pad at pen. Kinuha yon ni Kayo, pero hindi waiver ang sinulat niya. Nagsulat siya ng isang maikling pangungusap. Madiin, mabilis. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tinanggal ang relo sa kanyang kaliwang pulso. Isang Patek Philippe na regalo ng ina niya noong graduation. Clunk! Bumagsak ang mabigat na relo sa ibabaw ng mesa. Napatingin ang mga pulis. Sunod niyang dinukot ang kanyang wallet. Makapal ito, puno ng black cards at cash. Inilapag niya ito sa tabi ng relo. Pagkatapos, ang susi ng kanyang sports car. At huli, ang susi ng mansyon. Natigilan si Fabiana. Binaba niya ang magazine. Nawala ang waang ngiti sa kanyang labi. "Anong drama to, Kayo?" tanong ng ina, may halong babala sa boses. "Sabi mo, utang ko sa'yo ang lahat ng meron ako," sagot ni Kayo. Ang boses niya ay hindi sumisigaw, pero ito ang pinakamatatag na boses na narinig niya mula sa sarili niya. "Kaya ayan, binabalik ko na." Itinulak niya ang mga gamit palapit sa ina. "Lahat ng binigay mo, pera, kotse, pangalan, koneksyon, sa'yo na. Isaksak mo sa baga mo." Inabot ni Kayo ang papel na sinulatan niya kanina. "Ito ang kapalit. Binibitawan ko na ang karapatan ko bilang tagapagmana ng De Los Santos Group. Wala akong kukunin kahit 5 duling." Nanlaki ang mga mata ni Fabiana. Namutla siya. Napatayo siya sa kinauupuan. "Nababaliw ka na ba?" Sigaw ni Fabiana na wala na ang poise nito. "Ipapalit mo ang bilyon-bilyong piso para sa basurang yan?" Tumingin si Kayo kay Valentina. Sa mga mata ng babaeng mahal niya, nakita niya ang halaga na hindi kayang tapatan ng kahit anong bank account. "Opo, ma'am," sagot ni Kayo ng may mapait ng ngiti. "Dahil aanhin ko ang yaman, kung kasing dumi naman ng budhi mo ang pagkatao ko." Bumaling siya sa abogado. "Attorney, nasa legal na edad ako. I have the right to renounce my inheritance at bilang kapalit i-drop niyo ang kaso. Now." Hindi makapagsalita si Fabiana. Nanginginig ang mga labi nito sa galit. Alam niyang kapag tumuloy si Kayo, magiging malaking iskandalo ito sa kumpanya. At higit sa lahat, matatatalo siya ng sarili niyang anak. "Sige!" bulong ni Fabiana. Halos hindi lumabas ang boses. "Sige, umalis ka. Tingnan natin kung tatagal ka ng 1 araw sa labas ng walang pera." Padabog na pinirmahan ni Fabiana ang papeles para iatras ang kaso. "Palabasin niyo ang babaeng yan." Nang buksan ng pulis ang selda, agad na tumakbo si Valentina palabas at niyakap si Kayo. Umiiyak si Valentina sa dibdib niya. "Sir Kayo, bakit? Bakit mo ginawa yon?" "Kayo na lang, Val," bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. "Kayo na lang. Wala na akong titulo." Hinawakan niya ang kamay ni Valentina at naglakad sila palabas ng presinto. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Wala silang payong. Wala silang sasakyan. Basa na ang mamahaling suit ni Kayo sa loob lang ng ilang segundo. Naramdaman niya ang lamig ng hangin at ang bigat ng desisyong ginawa niya. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Hindi siya marunong magluto, maglaba, o sumakay ng jeep.
Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakatayo si Fabiana sa may pinto ng presinto, nakatingin sa kanya ng masama. Hinihintay siyang bumalik at magmakaawa. Humigpit ang hawak ni Caio sa kamay ni Valentina. "Tara na," sabi niya. At humakbang sila palayo. Sumuong sa dilim at ulan. Papunta sa buhay na hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero alam niyang mas totoo kaysa sa buhay na tinalikuran niya. Hindi mapakali si Valentina habang pinapanood si Caio na nakaupo sa maliit nilang papag. Para itong higante na napasok sa bahay ng duwende. Ang mahahabang binti ni Caio ay halos umabot na sa pintuan at ang ulo nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa mababang yero ng bubong. Mainit sa loob. Kahit gabi na, singaw pa rin ang lupa at semento ang init. Umuugong ang luma nilang electric fan na parang eroplanong hirap na hirap lumipad, pero mainit na hangin lang ang ibinubuga nito. Ang mamahaling suit ni Caio ay basang-basa na ng pawis. Kitang-kita ni Valentina ang hirap sa mukha nito, pero pilit pa rin itong ngumingiti sa kanya. "Okay lang ako, Val," sabi ni Caio habang pinupunasan ng noo gamit ang likod ng kanyang palad. "Medyo mainit lang pala talaga dito kapag walang aircon." Kumirot ang puso ni Valentina. Nasanay si Caio sa temperatura ng hotel. Dito ang init ay dumikit sa balat. "Caio," mahinang tawag niya. Inabot niya ang isang lumang tuwalya at isang malinis pero kupas na t-shirt ng kanyang tatay. "Magbihis ka muna. Baka magkasakit ka sa pawis." Tinanggap iyon ni Caio na parang isang regalo. "Saan ang CR?" tanong nito. Itinuro ni Valentina ang maliit na pinto sa kusina na gawa sa plywood. Pumasok si Caio. Ilang sandali pa, narinig ni Valentina ang lagaslas ng tubig mula sa timba at tabo. Napayuko siya. Alam niyang walang shower doon. Malamig ang tubig at masikip ang espasyo. Sigurado siyang hirap na hirap ang binata na kumilos sa loob. Paglabas ni Caio, suot na nito ang maluwag na t-shirt ng tatay niya. Basa ang buhok nito at mukhang presko, pero may lungkot sa mga mata na pilit nitong itinatago. "Kain na tayo," yaya ni Valentina. Bagaman nahihiya siya sa ihahain. Sa maliit na mesa, nakahain ng hapunan. 3 piraso ng pritong tuyo, kamatis na may bagoong, at kanin na medyo matigas na dahil kanina pa sinaing. Umupo si Caio sa bangkito na umuga ng bahagya sa bigat niya. Tinitigan ni Caio ang tuyo. Ito ang unang beses nakakain siya nito. Sa mundo niya, ang isda ay laging filet, walang tinik, at may sauce. "Masarap yan," sabi ni Valentina. Nanginginig ang boses. "Pasensya ka na. Yan lang ang meron kami ngayon. Hindi ko pa nakukuha ang sweldo ko." Mukhang masarap. Pagsisinungaling ni Caio. Sinubukan niyang magkamay gaya ni Valentina. Pero halatang hindi siya sanay. Nahihirapan siyang himayin ang tinik. Isinubo ni Caio ang isang piraso ng tuyo at kanin. Nakita ni Valentina ang pagbabago sa mukha nito. Ang alat. Ang lansa. Nakita niya ang paggalaw ng lalamunan ni Caio. Tila pinipigilan ang pagduwal. Pero pumikit ito. Lumunok ng madiin at uminom ng tubig. "Masarap, Val," ulit ni Caio. Kahit namumula na ang mata niya, hindi na nakayanan ni Valentina. Ibinitaw niya ang hawak na pagkain at napahagulgol. "Tama na, Caio," sigaw niya sa pagitan ng iyak. "Itigil na natin to. Hindi ka nababagay dito. Tingnan mo ang sarili mo. Hirap na hirap ka na." Tumayo si Valentina at lumapit sa kanya. "Bumalik ka na sa mami mo. Mag-sorry ka. Tatanggapin ka naman niya eh. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo para sa akin. Wala akong maibibigay sa'yo kundi kahirapan." Tumayo si Caio at mahigpit na niyakap si Valentina. Ang yakap niya ay mainit, amoy sabong panlaba at puno ng paninindigan. "Shh! Val, makinig ka," bulong ni Caio sa tenga niya. "Oo, mainit dito. Oo, maalat ang pagkain. Oo, masikip." Humiwalay siya ng kaunti.
at tinitigan si Valentina sa mata. Pero sa mansyon, malambot nga ang kama, malamig nga ang aircon, pero wala naman akong kakampi, wala naman akong kalayaan. Dito kasama kita, ito ang pinili ko at kakayanin ko to. Pinunasan ni Caio ang luha sa pisngi ni Valentina gamit ang kanyang hinlalaki. Matututo ako, Val. Matututo akong mabuhay ng totoo. Kinabukasan, maagang nagising si Caio. Habang tulog pa si Valentina, nagsuot siya ng pantalon at t-shirt. Determinado siyang patunayan na kaya niyang buhayin ang sarili niya at si Valentina. Pumunta siya sa palengke na malapit sa sakayan ng jeep. Nakita niya ang mga kargador na nagbubuhat ng sako ng bigas at gulay. Lumapit siya sa isang matipunong lalaki na mukhang kapatas o lider ng mga pahinante. "Boss," tawag ni Caio. Medyo asiwa pa siya sa paggamit ng salitang yon. "Baka po pwede akong mamasukan? Magbubuhat po. Kahit ano." Tiningnan siya ng kapatas mula ulo hanggang paa. Napangiwi ito nang makita ang kutis ni Caio na maputi at makinis at ang tindig niyang pang-opisina. "Ikaw? Magbubuhat?" Tumawa ang lalaki ng malakas. Nagsitinginan ng ibang kargador at nagtawanan din. "Seryoso po ako," giit ni Caio. "Kailangan ko po ng trabaho." Lumapit ang kapatas at hinablot ang kamay ni Caio. Inilahad niya ang palad ni Caio sa harap ng lahat. "Tingnan niyo to mga pare," sigaw ng kapatas. "Ang lambot. Walang kalyo. Ni hindi pa yata nakakahawak ng martilyo to eh." Binitiwan ng lalaki ang kamay ni Caio ng pabalyag. "Umuwi ka na sa aircon niyo, Totoy. Baka mabalatan lang niyang kamay mo sa sako ko. Ako pa ang magbayad sa ospital." "Boss, kaya ko naman." "Alis!" taboy ng lalaki. "Wala kaming trabaho para sa mga anak mayaman na naglalaro lang ng hirap-hirapan." Naiwan si Caio sa gitna ng ingay ng palengke. Tiningnan niya ang sarili niyang mga palad. Makinis, malinis, walang gasgas. Sa unang pagkakataon, kinamuhian niya ang pagiging malambot ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang bigat ng realidad na sa mundong ito, ang yaman niya noon ay walang halaga at ang kakayahan niya ngayon ay kulang na kong. Nakatulala si Caio sa kisame ng maliit na kwarto. Masakit ang buong katawan niya. Ang mga binti niya ay parang tigas sa bigat matapos ang maghapong paglalakad at paghahanap ng trabaho. Walang tumanggap sa kanya. Masyado siyang overqualified para sa iba at masyado namang walang alam sa trabahong pisikal para sa iba. Napabaling siya kay Valentina na nasa sahig, masipag na nagtutupi ng kanilang mga nilabhang damit. Pinanood niya ang mga kamay nito, magaspang, mabilis, sanay sa trabaho. Biglang pumasok sa isip ni Caio ang isang alaala. Ang mommy niya, si Fabiana. Naalala niya kung paano nito pagalitan ang mga janitor kapag may isang maliit na alikabok sa lamesa. Naalala niya ang standard ng kalinisan na kinalakhan niya. Bumangon si Caio. "Val," tawag niya. May bagong kislap sa kanyang mga mata. "Alam ko na kung anong gagawin natin." Tumingin si Valentina, hawak ang isang t-shirt. "Anong ibig mong sabihin?" "Marunong kang maglinis at ako ang pinakamaarteng tao pagdating sa dumi dahil kay mommy," paliwanag ni Caio. Hinawakan niya ang kamay ni Valentina. "Magsisimula tayo ng cleaning service. Ikaw ang bahala sa execution. Ako ang bahala sa quality control at paghahanap ng kliyente." Kinabukasan, gamit ang huling pera ni Valentina, nagpa-print sila ng mga flyer. Simpleng bond paper lang na ginupit sa apat. VNC Cleaning Services. We clean like royalty. Naglakad sila sa ilalim ng tirik na araw. Village, kondo, opisina. Namula ang balat ni Caio sa init. Uhaw na siya. Pero tiniis niya. Bawat abot niya ng flyer ay may kasamang ngiti. Kahit na madalas ay tinatabig lang ito ng mga tao o kaya ay nilalamukos agad at itinatapon. "Sorry, hindi kami interesado," sabi ng isang guard, sabay sarado ng gate sa mukha niya.
Wala kaming budget dyan. Sabi naman ng isang Al. Halos sumuko na sila nang may tumawag sa cellphone number na nakalagay sa flyer. Isang matandang babae, si Lola Sepa. Pagdating nila sa bahay nito, bumungad sa kanila ang amoy ng lumang kahoy at pusa. Masungit ang matanda. Nakapamaywang ito sa pintuan. Sigurado ba marunong kayong maglinis? Tanong ni Lola Sepa habang tinitingnan si Kayo ng mapanuri. Mukha kang artista, iho. Baka naman nandidiri ka sa dumi. Hindi po, Lola. Sagot ni Kayo nang may determinasyon. Kahit kumakabog ang dibdib niya. Subukan niyo po kami. Sige, turo ni Lola Sepa sa dulo ng pasilyo. Linisin niyo ang banyo sa kwarto ng mga pusa. Kapag kumintab yon, babayaran ko kayo. Kapag hindi, lumayas kayo. Pagbukas ni Kayo ng pinto ng banyo, halos masuka siya sa amoy. Matagal nang hindi nalilinisan yon. May mga mantsa sa tiles at ang toilet bowl ay naninilaw na. Tinakpan ni Valentina ang ilong niya. Kayo, ako na dito. Sanay ako sa ganito. Hindi. Pigil ni Kayo. Kinuha niya ang brush at panlinis. Partner tayo, di ba? Hati tayo sa hirap. Lumuhod si Kayo sa harap ng inidoro. Ang dating tagapagmana ng De Los Santos Empire, ngayon ay nakaluhod sa banyo ng ibang tao. Kinukuskos ang dumi ng pusa. Naluha siya sa baho at sa hapdi ng kemikal sa mata. Ilang beses siyang napadwal. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang sumuko. Pero naisip niya ang mukha ni Fabiana na naghahamon. Naisip niya ang tiwala ni Valentina. Kinuskos niya ng kinuskos ang tiles hanggang sa sumakit ang mga braso niya. Hanggang sa nawala ang dilaw. Hanggang sa kumintab ang puting porselana. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas si Kayo. Basang-basa ng pawis, amoy Zone Rocks, pero nakangiti. Ininspeksyon ni Lola Sepa ang banyo. Hinagod ng daliri nito ang tiles. Tumango ang matanda. Inabot nito ang isang malutong na 500 piso. Magaling, sabi ni Lola Sepa. Babalik kayo sa susunod na linggo. Nang makalabas sila ng bahay, tinitigan ni Kayo ang 500 sa palad niya. Ito ang pinakamaliit na halagang nahawakan niya sa buong buhay niya. Pero para sa kanya, ito ang pinakamabigat. Ito ang pinakamahalaga. Kita natin to, Val. Bulong niya, garalgal ang boses. Pinaghirapan natin to. Niyakap siya ni Valentina ng mahigpit. Doon, sa gilid ng kalsada, habang hawak ang unang bunga ng kanilang marangal na trabaho, naramdaman ni Kayo na siya na ang pinakamayamang tao sa mundo. Lumipas ang mga buwan. Ang VNC cleaning ay dahan-dahang nakilala. Mula sa paglilinis ng bahay naging opisina, nakabili sila ng second-hand na van, nakakuha sila ng 2 empleyado. 1 taon ang nakalipas. Nasa maliit na opisina na sila ngayon. Isang inupahang kwarto sa ibaba ng tinitirhan nila. Abala si Kayo sa pag-aayos ng schedule nang pumasok si Valentina. May hawak itong isang puting sobre. Ang papel ay makapal at mamahalin. Kayo? Tawag ni Valentina. Seryoso ang mukha nito. May dumating na imbitasyon. Kinuha ni Kayo ang sobre. Binuksan niya ito. Isa itong invitation to bid para sa cleaning contract ng isang malaking kumpanya. Pero hindi lang ito basta kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Kayo nang mabasa ang pangalan sa letterhead. Ang logo na ginto at itim ay pamilyar na pamilyar sa kanya. De Los Santos Group of Companies, ang kumpanya ng pamilya niya. Ang kumpanyang pinamumunuan ng mami niya. Napatingin si Kayo kay Valentina. Gusto nilang magbid tayo, sabi ni Valentina. Hindi nila alam na tayo ang may-ari ng VNC Cleaning. Huminga ng malalim si Kayo. Ang nakaraan ay kumakatok sa pinto nila. Ito na ang pagkakataon para harapin ang multo ng kahapon. Ibinaba ni Kayo ang sulat sa mesa at tumango. Tatanggapin natin, sabi ni Kayo. At sa boses niya ay wala ng takot, kundi puro tapang. Babalik tayo sa building na yon, hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga negosyante.
Huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang building ng De Los Santos Tower. Hindi ito ang mamahaling sports car ni Kayo noon. Isa itong second-hand na puting van na may nakapintang logo ng VNC Cleaning Services sa gilid. Bumukas ang pinto sa passenger seat at bumaba si Valentina. Tumingala siya. Ang salaming dingding ng gusali ay kumikinang sa ilalim ng araw. Dati, pumapasok siya dito sa likurang pinto, sa service entrance, nakayuko at takot na mapagalitan. Pero ngayon, tumingin si Valentina sa refleksyon niya sa salamin. Naka-navy blue, na blazer siya, puting blouse at slacks. Nakapusod ng maayos ang kanyang buhok. Wala na ang amoy ng Zone Rocks. Ang amoy niya ngayon ay kape at bagong pag-asa. Lumabas si Kayo mula sa driver's seat at tumabi sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang palad ni Kayo ay magaspang na. May kalyo mula sa pagbubuhat ng hagdan at pagkuskos ng sahig. Pero para kay Valentina, ito ang pinakaligtas na pakiramdam sa mundo. Handa ka na, Ma'am President? Biro ni Kayo, pero may halong kaba sa boses nito. Huminga ng malalim si Valentina. Handa na, Sir Vice President. Sagot niya. Naglakad sila papasok sa main entrance. Ang mga guard na dati ay hindi siya pinapansin o kaya ay sinisita ang bag niya. Ngayon ay binuksan ng pinto para sa kanila. Good morning po, ma'am, sir. Bati ng guard. Tumango si Valentina at ngumiti. Ang sarap pala sa pakiramdam na tratuhin bilang tao. Sumakay sila sa elevator. Hindi sa service elevator, kundi sa guest elevator. Habang umaakyat ang numero ng palapag, bumibilis ang tibok ng puso ni Valentina. 30th floor, ang opisina ni Fabiana. Ang lugar kung saan siya lumuhod at nagmakaawa. Ping! Bumukas ang pinto. Nakaabang sa conference room ang mga board members. Pagpasok nila, naramdaman ni Valentina ang katahimikan. Nakaupo sa kabisera si Fabiana. Tila tumigil ang oras nang magtama ang paningin nila. Nanlaki ang mga mata ni Fabiana. Nabitawan nito ang hawak na mamahaling ballpen. Gumulong ito sa makintab na mesa. Kayo? Bulalas ni Fabiana. Ang boses nito ay pinaghalong gulat at pandidiri. Anong ginagawa niyo dito? Security. Kami ang VNC Cleaning, ma'am. Matatag na sabi ni Valentina. Hindi siya yumuko. Tinitigan niya si Fabiana sa mata. Nakatanggap kami ng imbitasyon para sa bidding. Tumayo si Fabiana. Namumula ang leeg nito sa galit. Isang malaking kalokohan ito. Kayo? Naglalaro pa rin kayo ng bahay-bahayan? Tumingin si Fabiana sa mga board members. Paano nyo napapasok ang mga basurang ito sa opisina ko? Ang mga taong ito ay mga tagalinis lang ng inidoro. Ex-janitress ako, oo. Sagot ni Valentina. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Hindi siya sumigaw, pero nakuha niya ang atensyon ng lahat. At ikinararangal ko yon. Humakbang palapit si Valentina sa mesa. Inilapag niya ang kanilang proposal folder sa harap ni Fabiana. Alam namin ang bawat sulok ng building na ito, Ma'am Fabiana. Alam namin kung saan nagtatago ang dumi na hindi nyo nakikita. At alam namin kung paano linisin ang mga mantsa. Kahit gaano pa ito katagal at kakapit. Nagkaroon ng bulungan sa mga board members. Humanga sila sa tapang ni Valentina. Bibigyan namin kayo ng demo bukas, singit ni Kayo. At kapag hindi nyo nagustuhan ang trabaho namin, aalis kami at hindi na babalik. Pero kapag nagustuhan nyo, tatratuhin nyo kami bilang business partners. Nanginig ang mga labi ni Fabiana. Alam niyang talo siya sa harap ng board kung magwawala siya. Kailangan niyang magtimpi. Fine, mariing sabi ni Fabiana, pero matalim ang tingin kay Valentina. Bukas ng umaga, ipakita nyo kung anong galing nyo. Pero sisiguraduhin kung agsisisi kayo sa pagbabalik nyo dito. Umalis sina Valentina at Kayo na nakataas ang noo. Nang gabing iyon, naiwan si Fabiana sa opisina. Lahat ng empleyado ay umuwi na. Tahimik ang buong building. Bumaba si Fabiana sa storage room kung saan inilagay ni na Valentina at Kayo
ang kanilang mga gamit at kemikal para sa demo bukas. Binuksan ni Fabiana ang ilaw. Nakita niya ang mga galon ng cleaning solution na may label na VNC Eco-Friendly All-Purpose Cleaner. Ngumisi si Fabiana, isang nangiting puno ng pait at masamang balak. May dala siyang isang bote mula sa sarili niyang stockroom. Isang bote ng muriatic acid, yung matapang, yung nakakasunog ng balat, yung ginagamit sa construction para tunawin ang semento. Gusto niyong maglinis? Bulong ni Fabiana sa hangin. Pwes, bibigyan ko kayo ng lilinisin. Binuksan niya ang galon ng safe cleaner na gagamitin ni Valentina. Isinalin niya ang matapang na asido sa loob nito. Hinalo. At ibinalik ang takip. Kung gagamitin ito bukas sa demo, hindi lang carpet o mesa ang masusunog, pati ang kamay ng sinumang hahawak nito. Pinatay ni Fabiana ang ilaw at lumabas ng kwarto. Dala ang susi ng kapahamakan na wawasak sa pangarap ni Valentina at Kayo. Kinakabahan si Kayo, pero hindi para sa sarili niya. Para kay Valentina. Nakatayo si Valentina sa gitna ng conference room, suot ang kanyang gloves at apron. Sa harap niya ay ang isang maruming piraso ng carpet na sadyang inihanda para sa demonstration. Nakapalibot ang board of directors. Ang mga mata nila ay mapanghusga. Sa kabisera, nakaupo si Fabiana. Nakangiti ito. Isang ngiti na nagpapataas ng balahibo ni Kayo. Simulan niyo na! Utos ni Fabiana. Huwag niyong sayangin ang oras namin. Tumango si Valentina. Kinuha nito ang galon ng kanilang signature cleaning solution. Lumapit si Kayo para iabot ang timba. Sa sandaling tinanggal ni Valentina ang takip ng galon, may naamoy si Kayo. Isang matapang na amoy. Masangsang. Nakakasulasok. Alam ni Kayo ang amoy ng produkto nila. Lemon at baking soda lang yon. Mabango. Presko. Pero ang amoy na lumabas mula sa galon ay parang nasusunog na goma. Itinaas ni Valentina ang galon. Handa nang ibuhos ang likido sa carpet at sa sarili niyang mga kamay na may suot lang na manipis na gloves. Nanlaki ang mga mata ni Kayo nang makita niya ang manipis na usok na lumalabas sa bibig ng galon. Huwag! Sigaw ni Kayo. Mabilis pa sa kidlat, tinabig ni Kayo ang kamay ni Valentina. Kayo! Gulat na sigaw ni Valentina. Tumapon ang laman ng galon. Hindi sa kamay ni Valentina, kundi sa metal na paa ng mesa. Psst! Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsizzle. Agad na bumula ang metal at umusok ng maitim. Nagsigawan ang mga board members at napatayo sa kanilang mga upuan. Ang amoy ng natutunaw na bakal at asido ay kumalat sa buong kwarto. Napahawak si Valentina sa dibdib, nanginginig habang nakatingin sa umuusok na bakal. Kung natapon yon sa balat niya o sa mukha niya, sunog na sana siya ngayon. Natahimik ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Kayo kay Fabiana. Ang kanyang ina ay hindi gumalaw. Nakaupo lang ito, pero namumutla ang mukha. Naramdaman ni Kayo ang galit na sumabog sa dibdib niya. Hindi na ito galit ng isang anak. Galit ito ng isang lalaking pinoprotektahan ang kanyang pamilya mula sa isang halimaw. Muriatic acid, madiin na sabi ni Kayo habang tinuturo ang tumapon na likido. Pinalitan mo ang chemicals namin ng purong asido. Wala akong alam dyan, depensa ni Fabiana. Pero garalgal ang boses nito. Baka kayo ang nagkamali. Mga tanga kayo. Kami? Sigaw ni Kayo. Ma'am, kilala kita. Alam kong kaya mong manakit ng tao para lang manalo. Pero ito, papatayin mo ba kami? Watch your mouth, Kayo. Sigaw pabalik ni Fabiana. Tumayo na rin ito. Wala kang ebidensya. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang batas dito. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Manang Loring, ang pinakamatandang tea lady sa kumpanya. May dala itong tray ng kape, pero nakahinto siya sa pintuan, nakatingin kay Fabiana nang may halong awa at dismaya. Tama na, nena, sabi ng matanda. Natigilan si Fabiana.
Nanigas siya na parang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinabi mo? Bulong ni Fabiana. Lumapit si Manang Loring sa gitna. Tiningnan niya ang mga board members. Nena ang pangalan niya. Sabi ng matanda habang nakaturo kay Fabiana. Bago siya naging Doña Fabiana, bago niya inakit ang dating chairman, siya si Nena. Kasama ko siyang nagkukuskos ng inidoro sa building na ito. 30 taon na ang nakakaraan. Nagulat ang lahat. Napasinghap si Valentina. Tumingin si Kayo sa ina niya, naghihintay ng pagtanggi, pero walang lumabas na salita sa bibig ni Fabiana. Ikaw ang pinakamagaling maglinis noon, Nena. Patuloy ni Manang Loring naluluha. Pero kinalimutan mo na kami. Kinalimutan mo na kung saan ka nanggaling. At ngayon, alos patayin mo ang batang yan na nagpapaalala lang sa'yo ng dati mong sarili. Napatingin ang lahat kay Fabiana. Wala na ang makapangyarihang Donya. Ang nakikita na lang nila ay isang babaeng nanginginig. Huling-huli, sa sarili niyang kasinungalingan, hubad sa kanyang mga alahas at titulo. Lumabas kayo, tili ni Fabiana. Tinatakpan ng kanyang mga tainga. Lumabas kayong lahat. Hindi totoo yan. Hindi ako katulong. Reyna ako. Reyna ako. Napaupo si Fabiana sa kanyang silyang ginto. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang reyna. Mukha na siyang isang baliw na nakakapit sa isang gumuguhong kastilyo. Tumingin si Kayo kay Valentina. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila palabas ng kwarto. Iiwan ang ina sa sarili nitong impyerno. Napakatahimik ng mansyon ng mga De Los Santos. Dati, ang bahay na ito ay puno ng mga katulong, hardinero at mga gwardya na parang mga sundalong nagbabantay sa isang reyna. Pero ngayon, para itong isang abandonadong kastilyo. Naglakad si Valentina sa malawak na pasilyo. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga yapak sa marmol na sahig. Hawak niya ang isang tray na may mainit na mangkok ng arroz caldo. Kinakabahan siya. Alam niyang ito ang huling lugar na dapat niyang puntahan. Pero hindi siya mapakali. Alam niya ang pakiramdam ng mag-isa. Alam niya ang pakiramdam ng iniwan ng lahat. Natagpuan niya si Fabiana sa dining area. Nakaupo ito sa dulo ng napakahabang mesa. Ang mesa na kasya ang 20 tao. Pero ngayon, nag-iisa lang si Fabiana. Patay ang mga ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tumatanglaw sa kanya. Hindi na ito ang Doña Fabiana na kilala niya. Nakababa ang buhok nito na magulo at may mga puti na palang nakatago. Wala itong make-up. Ang suot nitong damit ay gusot. Para itong tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Ma'am Fabiana? Mahinang tawag ni Valentina. Hindi gumalaw si Fabiana. Nakatitig lang ito sa kawalan. Umalis ka na! Bulong ni Fabiana. Ang boses nito ay parang basag na salamin. Matalim, pero pira-piraso na. Nandito ka ba para tawanan ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Lumapit si Valentina at dahan-dahang inilapag ang tray sa harap ng ginang. Nandito po ako para pakainin kayo, sagot ni Valentina. Balita ko po, umalis na lahat ng staff nyo. Hindi pa po kayo kumakain simula kahapon. Tiningnan ni Fabiana ang mangkok. Umusok ang mainit na lugaw. Amoy luya at bawang, isang pamilyar na amoy. Amoy ng kahirapan. Amoy ng nakaraan na pilit niyang tinakbuhan. Biglang hinampas ni Fabiana ang tray. Klang! Tumapon ang lugaw sa makintab na mesa. Nahulog ang mangkok sa sahig at nabasag. Ayoko niyan! Sigaw ni Fabiana. Pero tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Ayoko ng pagkain ng mahirap. Hindi ako mahirap. Hindi ako si Nena. Ako si Fabiana De Los Santos. Napaatras si Valentina. Pero hindi siya tumakbo. Nakita niya ang nanginginig na mga kamay ni Fabiana. Nakita niya ang takot. Ang takot ng isang batang gutom na ayaw nang bumalik sa lansangan. Lumuhod si Valentina. Hindi para maglinis dahil inutusan siya, kundi para pulutin ang mga basag na piraso bilang pagpapakita ng malasakit.
Ma'am, sabi ni Valentina habang pinupulot ang mga bubog. Walang masama sa pagiging si Nena. Si Nena ang masipag. Si Nena ang nangarap. Kung wala si Nena, wala po kayo dito ngayon. Napahagulgol si Fabiana. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga palad niya. Ang iyak niya ay puno ng sakit ng ilang dekadang pagpapanggap. Natatakot ako. Garalgal na amin ni Fabiana. Natatakot akong mawala ang lahat. Natatakot akong bumalik sa putikan. Kaya ko ginawa yon. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Tumayo si Valentina at kumuha ng tissue. Lumapit siya kay Fabiana at inabutan ito. Pero ma'am, sa pagprotekta niyo kay Kayo, siya naman ang nasasakal. Malumanay na paliwanag ni Valentina. Umupo si Valentina sa silyang katabi ni Fabiana, bagay na hinding-hindi niya magagawa noon. Mahal ko po si Kayo, patuloy ni Valentina. Tinitigan niya si Fabiana sa mata. Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil gwapo siya. Mahal ko siya dahil napakabuti niyang tao. Napatingin si Fabiana sa kanya, pula ang mga mata. Napakatiyaga niya, ma'am. Marunong siyang mag-alaga. Matapang siya. Ngumiti si Valentina ng mapait. At alam niyo po ba? Lahat ng katangian na yon galing sa inyo. Kayo ang nagpalaki sa kanya. Kayo ang nagturo sa kanya maging matatag. Natigilan si Fabiana. Sa buong buhay niya, akala niya ay puro kamalian ang nagawa niya. Akala niya ay kinamumuhian siya ng anak niya. Hindi pera ang pamana niyo sa kanya, ma'am. Dagdag ni Valentina. Kundi ang pagiging fighter niyo. Sana lang po, gamitin niyo ang tapang na yan para mahalin siya, hindi para kontrolin siya. Dahan-dahang humupa ang yak ni Fabiana. Napalitan ito ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Valentina hindi bilang isang mantsa sa kanyang buhay, kundi bilang isang salamin na nagpapakita ng katotohanan. Patawarin mo ako, bulong ni Fabiana, halos hindi marinig. Yumuko ito. Patawarin mo ako sa lahat. Hinawakan ni Valentina ang kamay ng ginang. Malamig ito. Wala na po yon, Mami Fabiana, sagot ni Valentina. Biglang may tumikhim sa may pintuan ng dining room. Sabay silang napalingon. Nakatayo doon si Kayo. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Namamaga ang mga mata. Pero may payapang ngiti sa kanyang mga labi. Narinig niya ang lahat. At sa tingin na ibinigay niya sa kanyang ina, wala nang galit. Wala nang sumbat. Tanging pagmamahal na lang at pag-unawa ang natira. Humiwalay siya sa pagkakasanadal at dahan-dahang naglakad palapit sa dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya. Inayos ni Kayo ang kwelyo ng kanyang barong Tagalog habang nakatingin sa salamin. 1 taon na ang nakalipas. Pero parang kailan lang noong lumabas siya sa mansyon na walang dala kundi ang damit sa katawan at lakas ng loob. Ngayon, nakatayo siya sa isang simpleng garden sa Tagaytay. Walang red carpet, walang media, walang mga politiko o business tycoons na bisita. Ang mga nakaupo sa mga monoblock chairs na binalutan ng puting tela ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang pamilya ni Valentina, si Lola Sepa na naging suki na nila, at ang mga empleyado ng Vinci Cleaning Solutions na ngayon ay lumalago na. Napangiti si Kayo. Naalala niya ang opisina nila kaninang umaga bago siya umalis. Hindi na ito isang maliit na kwarto. May sarili na silang building. May 10 van na umiikot sa Metro Manila. Pero higit sa kita, ang ipinagmamalaki niya ay ang respeto na nakuha nila. Hindi dahil sa apelidong De Los Santos, kundi dahil sa serbisyong tapat at malinis. Anak, nilingon ni Kayo ang tumawag, si Fabiana. Nakasuot ito ng isang simpleng beige na bestida. Wala ang mabibigat na alahas, na dati ay parang armor na suot-suot nito araw-araw. Ang mukha nito ay maaliwalas, malambot, at puno ng kapayapaan. Lumapit ang ina sa kanya at inayos ang butones ng kanyang barong. Gwapo ng anak ko, bulong ni Fabiana, at sa pagkakataong ito,
Naramdaman ni Kayo ang sinseridad sa boses nito. Salamat, Ma'am, sagot ni Kayo. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Salamat at pumunta ka. Ngumiti si Fabiana ng may halong hiya. Hindi ko palalampasin ito. Tsaka, gusto kong makilala ang pamilya ng babaeng nagturo sa akin kung paano maging tao ulit. Tumugtog ang musika. Isang simpleng gitara at biolin. Nagsimulang maglakad si Valentina. Tumigil ang mundo ni Kayo. Wala itong suot na designer gown. Simple lang ang puting bestida ni Valentina. May mga burda ng bulaklak na gawa ng nanay nito. Ang buhok nito ay nakalugay, pinalamutian ng maliliit na sampagwita. Pero para kay Kayo, si Valentina ang pinakamagandang babae na nakita niya. Mas maningning pa ito kaysa sa kahit anong diamante. Nang makarating si Valentina sa altar, humalik ito sa pisngi ni Fabiana bago humarap kay Kayo. May inilabas na maliit na kahon si Fabiana mula sa kanyang bag. Natigilan si Valentina nang buksan ito ng ginang. Sa loob ng kahon ay ang kwintas na diamante. Ang parehong kwintas na naging dahilan ng pagkakakulong ni Valentina noon. Ang simbolo ng pang-aapi at panghuhusga. Natahimik ang mga bisita. Kinabahan si Kayo. Anong ibig sabihin nito? Kinuha ni Fabiana ang kwintas at dahan-dahang isinuot ito sa leeg ni Valentina. Dati, simula ni Fabiana, nanginginig ang boses. Ginamit ko ang kwintas na to para ipamukha sa iyo na hindi ka nababagay sa mundo namin. Ginamit ko ito para saktan ka. Tinitigan ni Fabiana si Valentina sa mata. Pero ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Hindi dahil mahal ang presyo nito, kundi dahil walang ibang leeg na mas may karapatang magsuot nito kundi ang sayo. Dahil ang tunay na kinang, Valentina, ay nasa puso mo, wala sa bato na to. Napaluha si Valentina at niyakap ng mahigpit si Fabiana. Salamat po, Mami. Pinanood ni Kayo ang tagpong iyon na may luha sa kanyang mga mata. Ang dalawang babaeng mahal niya na dating pinaghiwalay ng pader ng dangal at yaman, ngayon ay magkayakap bilang mag-ina. Itinuloy ang seremonya. Nagpalitan sila ng mga pangako sa ilalim ng asul na langit. Kayo, sabi ni Valentina habang isinusuot ang singsing. Salamat dahil pinili mong mawalan ng lahat para lang mahalin ako. Hindi ako nawalan, Val, sagot ni Kayo. At ito ang pinakatotoong bagay na nasabi niya sa buong buhay niya. Noong tinalikuran ko ang pera, doon ko lang nahanap ang sarili ko. Doon ko nahanap ang kamay ko na marunong magtrabaho. At doon kita nahanap. Nagpalakpakan ng mga tao nang maghalikan sila. Pagkatapos ng kasal, habang lumulubog ang araw, tumayo sina Kayo at Valentina sa gilid ng bangin, nakatanaw sa Taal Lake. Hinawakan ni Kayo ang kamay ng kanyang asawa. Ramdam niya ang gaspang sa palad ni Valentina, mga kalyo ng sipag. At ramdam din niya ang sarili niyang mga kalyo. Dati, kinahihiya niya ang mga gasgas na yon. Pero ngayon, iyon ang kanyang medalya. Tumingin si Kayo sa malayo kung saan natatanaw ang city lights ng Maynila. Nandoon ang dati niyang buhay, ang matatayog na building, ang ingay, ang pagkukunwari. Hinigpitan niya ang hawak kay Valentina. Wala na siyang bilyones, wala na siyang titulo bilang tagapagmana. Pero habang katabi niya ang babaeng nagturo sa kanya ng halaga, ng pawis at dignidad, at habang nakikita niya ang kanyang ina na tumatawa kasama ng pamilya ni Valentina sa background, alam ni Kayo ang totoo. Siya na ang pinakamayamang tao sa mundo.